Lumabas ka sa kubo mo, Ambo! Huwag ka magtago! Ikaw pala, Rebecca. Ano bang may paglilingkod ko sa'yo? Hoy, huwag ka magpanggap na hindi mo alam ang dahilan ng pagpunta ko rito! Kaya nga ako nagtatanong sa'yo Akala mo siguro nagtagumpay ka na, no? Nailagay ko na ang mga alaga mong insekto sa garapon. Hindi kita maintindihan. Hindi ka ba talaga titigil sa pagkukunwari mo? Sabihin mo na kasi kung ano ang pakay mo sa akin. Alam ko na ikaw ang bumabarang sa kapatid kong si Simon. Ano, tatanggi ka pa ba? Itatanggi ko talaga dahil hindi ako ang may kagagawa ng nangyari sa kapatid mo. Sinusubukan mo talaga ako, ha? Pagsisisihan mo ang ginawa mong ito sa kapatid ko. Mas matindi ang ibabalik ko sa'yo. Humanda ka sa akin! Kadalasan nahuhusgahan agad ang mga taong laging masungit at galit magsalita nang hindi alam ang saloobin nila. Minsan hindi natin alam, sila palang may busilak na puso. Magandang araw, Miss Gwen. Tawagin niyo na lamang po akong Melissa. Nasa 55 na ang edad sa kasalukuyan. Masugid niyo akong taga-subaybay sa inyong channel. May gusto po akong ibahagi sa inyo na may kinalaman sa barang. Nangyari ito sa probinsya ng aking ama sa Santa Elena, Camarines Norte. May ilang taon nang nakakalipas. Malinaw pa po sa aking alaala ang mga naganap noon. At gusto ko pong ibahagi ang karanasan ko. Sana po mapili niyo ang sulat ko. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. I-like ang video at mag-comment sa ibaba. Malaking tulong po ang inyong suporta para may pagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga kwentong may aral. Panoorin niyo po ito hanggang dulo. At ngayon, ituloy natin ang kwento. Kanina pa kita pinagmamasdan. Tila ang lalim ng iniisip mo. Nakatingin ka pa sa malayo. May naaalala lang ako habang pinagmamasdan ng paglubog ng araw. May 5 taon nang nakakalipas. Yung muntikan ka na mamatay nang dahil sa barang. Akala ko talaga noon, yun na ang huling sandali ko. Habang bukas ang bintana, pinagmamasdan ko ang papalubog na araw. Nasa isip ko kasi na yun na ang huling sandali na masisilayan ko ito. Narinig ko kasi ang sinabi mo na oras na kumalat na ang dilim na yun. Yun na rin ang katapusan ko. Nailigtas naman kita doon. Alam mo na gagawin ko ang lahat para gumaling ka. Utang ko sa iyo ang pangalawang buhay ko. Sayang nga lang, walang magmamana ng aking kakayanan. Sa akin na mapuputol ang salinlahi ng lihim ng ating pamilya. Hindi ka kasi nag-asawa eh. Sana meron kang pamamanahan. Nung ipinasa sa akin ng ating ina ang libro, nangako na ako noon na hindi na maghahangad na magkaroon ng sarili kong pamilya. Dapat ikaw ang nag-asawa. Ay meron naman. Kaya lang iniwan niya ako. Hindi niya kayang mamuhay sa ganitong lugar. Sana hindi mo pa rin isinara ang puso mo para sa iba. Natakot na kasi akong magmahal muli. Baka iwan lang din ako. Paano kaya tayo nito? Kapag uugod-ugod na, sino pang mag-aalaga sa atin? Mababait naman ang mga kamag-anak natin. Huwag kang mag-alala. Sila magpapalibing sa atin. Hoy, Simon, huwag mong gawin biro ang sinasabi ko. Siguro sa'yo, may pakialam pang mga taga rito. Pero sa akin, malabong bigyan nila ako ng maayos na libing. Ikaw naman kasi napakasungit mo sa mga taga rito.
Lagi kang nakaangil sa mga kumakausap sa iyo. Ay, wala akong pakialam ha, kung yun ang tingin nila sa akin. Ay, tingnan mo. Kahit sa akin ay ang sungit mo rin. Naiwan na kita. Ayokong abutan ako ng dilim sa daan. Alam mo naman na walang poste ng ilaw ang papunta sa bahay. Ayaw mo pa kasing dito na lang tumira sa bahay para hindi ka parot pa rito. Alam mong hindi ko maiiwan ang mga alaga kong hayop. Sana mapag-isipan mo ang alok ko. Ay siya, saka na natin pag-usapan yan. Sige na, tutuloy na ako. Panay ang sulyap ko sa orasan sa dingding. Habang palapit ang oras, lalong bumibilis ang tibok ng puso ko. Nang dumating ang takdang oras, halos panabay pa kaming bumangon ng anak kong panganay na si Thea. Habang ang 5 taong gulang kong anak naman, mahimbing pa rin na natutulog. Sumenyas ako kay Thea na mauna nang lumabas ng bahay at puntahan ng kumari ko. Bit-bit ang maliit na bag. Dahan-dahan siyang humakbang sa may pinto. Pero pareho kaming natigilan nang biglang magsalita si Bogart. Takbo, Thea! Huwag kang titigil! Takbo na! Hinila ko pa ang braso ni Bogart nang tangkain niyang habulin si Thea. Malakas na sampal naman ang ibinigay niya sa akin, na halos magpawala ng ulirat ko. Pero determinado ako na makatakas kasama ng mga anak ko. Mabilis akong bumangon at nahagip ko ang 2x2 sa gilid. At yun ang inihataw ko kay Bogart. Nang matumba siya habang sapo ang ulo, mabilis ko nang binuhat ang anak ko na naalimpungatan dahil sa ingay. Buong katawan ko ang nangangatal sa matinding kaba. Pero hindi ako tumigil sa pagtakbo hanggang marating ko ang maliit na eskinita, kung saan naghihintay sa akin si Thea at kumari ko na tutulong sa amin para makatakas sa mapang-abuso kong asawa. Magpapakalayo-layo na kami ng mga anak ko sa lugar na hindi niya maaabot. Tao po! Tao po! Sino ka? Anong kailangan mo? Dito po ba ang bahay ni Mang Simon? Simon Nadella po? Anong kailangan mo sa kanya? Galing pa po kami ng Maynila. Hindi ko tinatanong kung saan kayo galing. Sagutin ninyo ang tanong ko. Ano ang kailangan ninyo kay Simon? Kuwan po kasi. Personal po ang sadya ko sa kanya. Siya po sana ang gusto kong makausap eh. Wala dito ang kapatid ko. Hindi ko alam kung kailan siya babalik. Tama po ba yung narinig ko? Kapatid kayo ng itay? Oh, sino ka ba talaga? At bakit mo tinawag na itay si Simon? Sana po eh. Payagan niyo muna kaming tumuloy. Kahit sa bakuran lang po kami. Sige, tumuloy na kayo dito sa bahay. Mukhang pagod ang mga itsura ninyo. Kung alam niyo lang po ang pinagdaanan namin para makarating lang dito. Ang mga bata bang yan mga anak mo? Opo, ang panganay ko po si Thea at ang bunso ko po si Billy. Sabihin mo nga, paano ka naging anak ni Simon? Ito po ang litrato ng nanay ko. May nakalagay din pong address sa likod. At ito ang huling sulat niya. Ang pangalan po ng nanay ko ay Rosalia. Totoo bang anak ka ni Rosalia? Paano nangyaring nagkaanak sa kanya si Simon? Umalis siya doon nang walang paalam. Hindi po niya alam na nagdadalang tao siya nang umalis siya sa poder ng itay. Ay, nasaan si Rosalia? Bakit hindi mo siya kasama? Matagal na pong patay si nanay. 20 anyos lang po ko nang iwan niya ako. Matagal na pala siyang wala. Ang asawa mo, bakit kayong mag-iina lang? Siya nga po ang dahilan kung bakit lakas loob akong pumunta dito sa inyo. Yang
mga pasamo at sugat. Siya bang may kagagawan? Opo. Tinakasan po namin siya sa tulong ng isang kaibigan. Teka, tsak na gutom na kayo. May nilagang saging dito. Kumakain ba kayo nun? Opo. Hindi naman po masela ng mga anak ko. Ayun na muna ang ihahain ko. Maghintay lang kayo dito. Nang tumalikod ng matandang babae na tiyahin ko pala, lumapit sa akin si Thea at bumulong na masungit daw ito. Napansin ko naman yun pero siguro natural na ganun magsalita ang matanda. Dahil hindi pa niya kami kilala. Ilang minuto lang bumalik na siya dala ang bandehado na may nilagang saging at pitsyel ng tubig. Pagkatapos umusal ng pasasalamat, kumain na kami. Pinagbalat ko pa ang bunso ko bago ako kumuha ng para sa akin. Marami pong salamat sa inyo. Pasensya na po kung nakarami kami ng kain. Ayos lang kung maubos ninyo. Marami pa namang saging ang kapatid ko. Mga anong oras po kayo makakauwi ang itay? Huwag mo muna siyang tawaging itay. Hindi pa ako nakatitiyak kung nagsasabi ka nga ng totoo. Hindi po ba sapat ang ipinakitang litrato at sulat na galing kay inay? Hahayaan ko na si Simon ang tumingin sa dala mo. Siya lang rin ang makapagsasabi kung anak ka ba niya. Mapapatunayan ko naman po na nagsasabi ako ng totoo. Nahalata siguro ng tiyahin ko na pagod at inaantok kami mag-iina. Hapon na rin ng mga oras na yon. Sinabihan niya kami na magpahinga na muna sa bakanting silid. Nagpasalamat naman ako sa kanya. Ang plano ko humiga lang at bantayan ng mga anak ko. Hindi ko naman akalain na makakatulog din pala ako. Sigurado ka ba, ate? Pinatulog ko muna sila sa isang silid. Ay nakakaawa kasi mga mukhang pagod. Ngayon lang yata kita naringgan na maawa. Tapos ay hindi mo pa kakilala. Kung nagsasabi siya ng totoo, pamangkin ko siya at mga apo natin ang mga anak niya. Baka bukas ko na sila makakausap. Tulog na sila eh. Huwag ka pa rin magtiwala sa kanila. Kailangan mapatunayan mo muna na anak mo nga siya. Hindi pa ba sapat ang litrato at ang sulat ni Rosalia? Posible kasing ibinigay lang yan sa kanya. Isa lang ang natitiyak ko. Malaki ang problema niya sa kanyang asawa. Ang dami nga niyang pasa at sugat kahit ang mga anak. Diyos ko. Ano pa kayang hirap ang pinagdaanan nila? Meron ka pang dapat na malaman. Ano yun? Matagal nang patay si Rosalia, ayon sa kanya. Kaya ba anak lang namin ang nakabalik dito? Huwag ka munang mag-asam na anak mo nga siya. Kailangan mo muna siyang kausapin bukas. Nararamdaman ko na anak ko nga siya. Iba ang pintig ng puso ko. Alam ko na ito na ang tinatawag na lukso ng dugo. Ayaw lang kita na umasa at masaktan sa huli. Alam kong hindi na ako masasaktan pa. Hindi man kami ulit nagkita ni Rosalia. Pinadala naman niya rito ang anak namin at mga apo. Siya. Ikaw na ang bahala sa kanila. Uuwi na ako sa bahay. Bakit kailangan mo pang umuwi? Gabi na. Dito ka na lang magpalipas ng gabi. Ako, marami pa akong gagawin. Masyado lang nga akong naabala sa pagdating ng mag-iina. Madilim na sa dadaanan mo. Huwag ka mag-alala. May dala akong ilawan. Ayaw mo talagang papigil eh. Sige. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo. Ikaw ang mag-iingat. Dahil may mga estranghero dito sa bahay mo. Napabalikwas bigla ako ng bangon. Nagtaka pa ako kung bakit nasa hindi pamilyar kaming silid. Nang bigla kong naalala kung nasan kami ngayon. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil alam ko
Hindi na kami masusundan ni Bogart. Napasulyap ako sa siwang ng dingding na yari sa sawali. Alam ko na madilim pa sa labas pero bumangon na ako. Bago lumabas ng silid na tanging makapal na kortina lang ang tumatabing, sinulyapan ko muna ang mga anak ko na mahimbing na natutulog. Paglabas ko, nakarinig ako ng mga kaluskos sa kusina. Ang nandon isang matandang lalaki na puti na lahat ng buhok. Naramdaman siguro niya ang presensya ko, kaya bigla siyang lumingon. Ay, gising ka na pala. Maupo ka muna. Pinagtimpla kita ng kape. Itay, Ha? ako nga po pala si Melissa. Totoo bang anak ka ni Rosalia? Anak ka namin? Opo, anak niyo nga po ako. Umalis ang inay na hindi niya alam na buntis na pala siya. Alam ko po na nagdududa kayo sa pagkatao ko. Pwede niyo po akong tanungin ng tungkol kay inay. Sa ibang pagkakataon na lang siguro. Ano nga palang ikinamatay ni Rosalia? Namatay po ang inay sa sakit sa baga. Napabayaan din po kasi niya eh. Dahil hirap na kami sa buhay po noon. Kahit may sakit, kailangan pa rin po niyang kumayod. Wala na rin naman siya. Hindi na importante sa akin na malaman kung anong dahilan niya para iwan ako noon. Kahit kailan po, hindi na nag-asawa ang inay. May plano na po siya noon na umuwi dito kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral. Yun nga lang po, hindi na nangyari. Ay, nabanggit na ng Tia Rebecca mo ang sitwasyon niyong mag-iina. Mabuti nakatakas kayo sa asawa mo. Oo nga po. Ilang taon na po namin na pinagpaplanuhang takasan siya. Pero lagi kaming bigo. Mabuti na lang po, merong tumulong sa amin para makatakas. Abay, salamat sa taong yun. Maaga pa naman. Bakit ka nagising agad? Ang haba na po ng tulog ko. Sa totoo lang po, ngayon lang ako nakatulog ng mahimbing. Kahit nga pong mga anak ko. Siguro, nararamdaman nila na ligtas kami sa bahay nito. Itong kape. Humigop ka muna. Magluluto lang ako ng almusal natin, ha? Tutulungan ko na po kayo, Itay. Ha? Okay lang po ba na tawagin ko kayong Itay? Oo naman. Kung alam mo lang kung gaano mo ako pinasaya ng pagdating ninyo. Maraming salamat po sa mainit niyong pagtanggap sa amin. Kahit anong pamimilit ko na tumulong sa paghahanda ng almusal, hindi pumayag si Itay. Kaya naman pinanood ko na lang siya sa pagluluto niya. Bigla kong naalala si Inay. Kung kasama ko pa sana siya ngayon, siguradong masaya din siya. Hindi ko na rin napigilan ng mapaluha. Sakto naman napalingon sa akin si Itay. Bakit ka umiiyak? Naalala ko lang po ang inay. Iniisip ko po kasi na sana kasama namin siya dito. Ganon din ang nasa isip ko sa mga oras na ito. Sana buo ang pamilya natin. Iniisip ko na lang po na natupad ko pa rin ang pangarap ng inay na makauwi dito kahit po hindi namin siya kasama. Alam ko kung nasan man siya ngayon, masaya na po siya. Kung ano man ang masalimuot ninyong nakaraan, kalimutan na ninyong mag-iina. Wala nang mananakit sa inyo rito. Nakaluto na si Itay na magising ang mga anak ko. Nahihiya pa silang lumapit sa lolo Simon nila para magmano. Niyakap naman sila ni Itay na maluha-luha na kumalas. Ilang sandali lang,
Pinagsasaluhan na namin ng nilutong almusal ni Itay. Ako na lang din ang naglikpit ng mga pinagkainan namin habang nasa labas sila. Ako na rin ang naglinis ng bahay. Habang nagwawalis ako, dumating naman si Tia Rebecca. Nalaban mo na ba kung talagang anak mo at apo mga dumating na yan? Alam ko na anak ko si Melissa at mga apo ko ang 2 bata. Paano ka naman nakatitiyak sa bagay na yan? O hindi pa ba sapat ang lukso ng dugo? Yung litrato at sulat na dala ni Melissa? Para sa akin, hindi sapat yon. Yang sinasabi mong lukso ng dugo, dahil sa pangungulila mo kay Rosalia. Hindi ako maaring magkamali sa nararamdaman ko. Ang gusto ko lang sana, huwag kang masyadong magtiwala sa babaeng yan. Kilalanin mo muna siya ng lubusan. Kahit ano pang sabihin mo, naniniwala akong anak ko si Melissa. Kung tiwala ka kaagad sa kanila, ay pues ako hindi. Basta, ang bawat kilos sila, babantayan ko. Sa dami ng mga taong manloloko ngayon, mahirap kang basta magtiwala. Hindi kita pipigilan sa gagawin mo, ate. Pero tiyakin mo lang na hindi sila masasaktan. Kahapon lang dumating ang mag-iinang yon. Pero ang laki na kaagad ng ipinagbago mo. Baka nga kalabanin mo pa ako niyan balang araw. Ikaw talaga, ate. Kung ano-ano ang iniisip mo, bakit naman mangyayari yun? Wala naman. Bigla lang sumagi sa isip ko. Nasan nga pala ang ina ng 2 bata? Ay, nandun sa loob. Nasa bahay at naglilinis. Mukhang ayos naman ang mga bata sa lugar natin. Naawa nga ako eh. Nakita ko kasi kanina na ang dami nilang sugat at mga pasa. Sabi ni Teya, ang iba daw sa sugat nila ay paso mula sa sigarilyo. Madalas daw silang saktan ng ama nila kapag wala ang kanilang ina. Anong klaseng about taong yun para saktan ng ganoon ang mga anak? Ay halimaw ang taong yun. Salamat na nga lang at nakatakas na sila. Kung dito na sila titira, baka pwede kong utusan ang mga batang yan. Ay wala namang problema. Mabuti nga para makabisa nila ang pamumuhay dito sa atin. Tiyak naman na sasang-ayon din si Melissa. Gusto rin kasing mawala sa kanilang trauma na pinagdaanan nila. Isa na rin sa paraan ko yon para malaman kung anong klase ng buhay mayroon sila sa pinanggalingan nila. Malay mo, may makuha akong impormasyon na magpapatunay na hindi natin sila kaano-ano. Ayang ka na naman eh. Basta! Huwag mo na lang kasi akong kontrahin. Hoy sige, bahala ka na nga. Binanggit naman sa akin ni Itay ang plano ng tiyahin ko para sa mga anak ko. Sanay naman ang mga anak ko na inuutusan. Katunayan nga niyan, sila ang katulong ko noon sa paglalako ng merienda. Marami kasing alagang hayop ang Tia Rebecca mo at saka mag-isa lang siya sa bahay niya. Mabait at masunurin naman po ang mga anak ko, Itay. Gusto ko rin po silang matuto na makisama sa lola nila. Ay, siya nga pala. Hanggang ngayon nagdududa pa rin sa iyo ang Tia Rebecca mo. Baka daw kasi hindi totoo ang mga binigay mong impormasyon sa amin. Naintindihan ko naman po siya, Itay. Kahit naman po sino magdududa sa bigla naming pagsulpot. Pero ako, naniniwala ako na anak kita. Hindi pa lang siguro napapansin ni Ate Rebecca, kamukhang kamukha ka ng nanay namin. Kaya walang duda na anak talaga kita. Bakit hindi niyo po sabihin kay Chang para mawala ang pagdududa niya? Hayaan mong siya mismo ang makatuklas sa bagay na yun. Minsan, masarap din paglaruan ng kapatid kong yun. Kayo talaga tayo. Baka naman po lalong magalit ang Chang. Mukha pa naman siyang masungit. Ay, masungit talaga yung kahit noon pa. Kaya nga hindi na nakapag-asawa Tay? May mga kamag-anak pa po ba kayo dito ni nanay? Oo, kaya lang mga abala sa kanilang mga sariling buhay. Mula pagkabata po kasi, wala akong nakilala na kamag-anak. Kami lang ng inayang laging magkasama. Nung mawala siya, akala ko wala na rin pag-asa ang buhay ko. Tapos biglang dumating si Bogart.
Akala ko magiging masaya na ako sa piling niya. Puro pasakit at hirap lang palang ipapadanas niya sa akin. Alam ko na hindi ganun kadali ang pinagdaanan ninyo. Pero unti-unti mong pag-aralan, nakalimutan na ang nakaraan. Gano'n na nga po ang ginagawa ko, Itay. Sinasabihan ko rin po yung mga anak ko. Minsan po kasi, nakakaramdam pa rin sila ng takot. Lalo na po kapag paggabi na. Ganong oras po kasi dumarating si Bogart sa bahay. Kapag nasanay na sila sa lugar na ito at nagkaroon na ng mga kaibigan, makakalimutan na rin nila ang mga masasamang nangyari sa kanila. Yun nga pong iniisip ko, na mararanasan na rin nilang magkaroon ng mga kaibigan. Sa amin po kasi, Itay, walang nakikipagkaibigan sa kanila dahil natatakot sa tatay nila. Hoy, sa pasukan, i-enroll mo na sila. Tay, wala pa po kasi akong trabaho na pang-suporta po sa kanila. Ako na ang bahala sa kanila. Sa baon at sa mga bilihing gamit. Maraming salamat po, Itay. Ay, nako. Para kang nanay mo. Napakaiyakin. Mana nga po siguro ako sa kanya. Kinausap ko naman si Thea tungkol sa napag-usapan namin ni Itay. Nung una nag-aalangan siya. Pero napapayag ko naman siya basta kasama daw ang kapatid niya. Sinabi ko rin na kailangan namin mahuli ang loob ni Lola Rebecca nila. Kaya kinabukasan pagkatapos namin mag-almusal, sinundo na sila ng tiyahin ko. Ako naman tumulong kay Itay sa bukid na pag-aari niya. Dahil laki sa Maynila, nahirapan ako sa buhay probinsya. Ay, huwag ka na munang sumama sa akin bukas, ha? Pwede namang dito ka lang sa bahay. Hindi po, Itay. Gusto ko pong sumama at matutunan ng ginagawa niyo. Ayoko naman pong maging pabigat lang dito sa bahay. Alisin mo yan sa isip mo. Kahit kailan, hindi kayo magiging pabigat sa akin. Nahihiya po ako sa inyo eh. Kayo nga po kahit matanda na nagtatrabaho pa rin. Ako pa kaya? Hindi mo kailangang madaliin ang lahat. Ako kasi, mula pagkabata sa bukid na ako nagtatrabaho, kaya gamay ko na ang trabaho. Kung hindi ko po matututunan ng trabaho sa bukid, pwede naman po siguro kung maganap ng ibang trabaho, Itay. Pwede rin naman. Magtatanong ako sa mga kamag-anak natin. Oh, hayan na pala ang tiyahin mo at ang mga bata. Nako, ang dudumi po nila. Paliliguan ko lang po sila. Nagmano lang ako kay Tia Rebecca bago'y giniyan 2 bata sa likod. Kung saan nandun ang poso. Para silang gumulong sa putik sa dumi nila. Ay, kumusta naman ang mga apo natin? Madali namang turuan si Thea. Pero ang bunso, puro laro ang alam. Ano bang aasahan mo sa 5 taong gulang? Ayaw kasing sumama ni Thea kung hindi rin kasama ang kapatid. Kapag marunong na si Thea sa mga gawain, gusto ko sana siyang kunin para sa bahay na tumira. Naku, hindi papayag si Melissa na malayo ang anak niya. Ay, malapit lang naman ang bahay ko. Kahit na, iba pa rin kapag kasama niya sa pagtulog ang anak niya sa gabi. Hindi naman ako mamimilit kung ayaw niya. Duda ka pa rin sa anak at mga apo ko? Masyado pang maaga para magtiwala at maniwala na anak mo nga ang babaeng yon. At mga apo natin, ang 2 bata. Hindi na kita pipilitin pa. Siya nga pala. Balak ni Melissa na maghanap ng trabaho. Nahihirapan kasi siya sa bukid. Ang bilis naman niyang sumuko sa trabaho. Alam mo namang laking Maynila yun. Naiintindihan ko naman na mahirap magamayan ng trabaho sa bukid. Magtanong ka sa mga pamangkin natin at baka may alam sila. Yun na nga ang gagawin ko eh. Magtatanong ako sa kanila. Sana lang tama ang ginawa mong pagkupkop sa kanila. Matatanda na tayo para humarap sa problema. Hindi ko maiwasang malungkot at mag-alala dahil sa sinabing yun ni Tia Rebecca. Narinig ko kasi ang huli niyang sinabi kay Itay.
Baka nga problema lang ang dala naming mag-iina. Baka kami pa ang maging dahilan para magulo ang tahimik na buhay nilang magkapatid. Bakit tamilmil kang kumain, anak? Meron bang bumabagabag sa'yo? Inaalala ko lang po kasi kayo, Itay. Baka dahil sa amin magulong buhay niyo. Ay, hindi kita maintindihan. Pwede mo bang ipaliwanag? Nagkasama nga po tayo. Pero baka bigyan ko lang kayo ng problema. Paano po kung bigla na lang sumulpot si Bogart dito at madamay pa kayo? Ay, hindi naman alam ni Bogart ang lugar na ito. At isa pa, marami magtatanggol sa inyong mag-ina oras na pumunta siya rito. Sana nga po. Sana nga hindi niya takutin ang kumari ko para ibigay ang address na ito. Siya lang po kasing nakakaalam sa kinaroroonan namin. Alisin mo na yan takot mo. Walang masamang mangyayari sa inyo rito. Ako ang bahala. Pipilitin ko po, Itay. Siguro, aabalahin ko na lang ang sarili ko para hindi na ako nag-iisip ng masama. Tama. Ay, oo nga pala. Nakausap ko ang isa sa pinsa mo. Nabanggit ko kasi ang pagdating nyo at paghahanap mo ng trabaho. Sasabihan daw niya ako kapag mayroon siyang alam. Sana nga po, Itay. Gusto ko na po talaga kasing magkatrabaho. Siya nga pala. Alam ko na naiilang ka sa tsarabeka mo. Masanay ka na sana na laging matalim yung tumingin at laging galit makipag-usap. Ay mahirap din hulihin ang loob nun, pero naniniwala ako na balang araw matatanggap din niya kayo. Nag-aalala lang po kasi ako sa mga anak ko. Baka po kasi hindi nila makasundo ang lola nila. Uy, kapag umayaw naman ang mga apo ko sa pagpunta sa bahay ng kanilang lola, patitigilin ko na sila. Ayoko nang dagdagan pa ang trauma nila. Salamat po, Itay, at naiintindihan niyo ako. Ay siya, huwag ka nang malungkot pa. Gusto ko maging masaya kayo rito ng mga apo ko. Pagkatapos naming kumain, nagpaalam muna ako kay Itay na mag-iikot lang kami ng mga anak ko. 1 linggo na kasi kami doon. Hindi pa namin naiikot ang buong baryo. Ang layo talaga ng lugar ng kinaroroonan namin sa nakagisnan namin. Pero mas gusto ko rito. Mas sariwa ang hangin at mas tahimik. Dahil abala ang isip ko sa ibang bagay, hindi ko napansin kung saan-saan na pala napasuot ang bunso ko. Narinig ko na lang ang galit na boses na matandang lalaki at pag-iyak ni Billy. Kaninong anak ka ba, ha? Bakit pinababayaan kang pag-alagala? Ako po ang nanay niya. Ay, pasensya na po kayo. Ano po bang ginawa ng anak ko? Binulat-lat lang naman niya ang dala kong sako. Ay, naku. Sorry po, Manong. Hindi po sinasadya ng anak ko. Ako na po humihingi ng paumanhin. Ngayon ko lang yata kayo nakita sa lugar na ito, ha? Bagong dating lang po kami dito. Kaya naman pala, mag-iingat kayo. Kung bago lang kayo sa lugar na ito, hindi nyo pa kabisado ang mga tao rito. Ano pong ibig niyong sabihin? Wala. Kalimutan mo na ang sinabi ko. Sino nga palang kamag-anak nyo rito? Anak po ako ni Simon. Tsak po nakilala niyo siya. Ano? Anak ka ni Simon? Paano nangyari yun? Wala naman siya kasawa. Meron pala pero iniwan siya nito. Anak po nila ako ni Rosalia. Kailan lang po kami nagkakilala ng aking ama. Ang pagkakataon nga naman. Kumusta naman ang pakikitungo sa inyo ng tiyahin mong si Rebecca? Ayos naman po. Sige, maiwan ko na kayo. Ingatan mo ang mga anak mo. Ano nga po palang pangalan niyo? Hindi na ako narinig. Sino kaya siya? Hindi muna kami umuwi. Nilibot pa namin ang buong lugar. Maraming tao ang nag-usisa sa amin. Ang ilan nga sa kanila, tuwing nalalaman kung kanino akong anak, lagi nilang binabanggit na mahirap daw pakisamahan si Rebecca.
Sana daw makasundo namin. Iisa ang sinasabi nila sa matandang tiyahin ko. Hindi ko tuloy maiwasang mag-alala sa mga anak ko tuwing pumupunta sa bahay nito. Hindi ko akalain ang pinangangambahan ko mangyayari agad. Isang hapon umiiyak na umuwi ang magkapatid. Sorry po, Itay. Ha? Hindi ko na po pababalikin ang mga anak ko sa bahay ni Chang. Naiintindihan ko. Kakausapin ko din si Ate Rebecca sa nangyari. Marami po akong naririnig sa mga taga rito tungkol sa ugali ni Tia Rebecca. Sana naman po, ibang trato niya sa mga anak ko. Mga apo niya naman sila eh. Mga bata pa sila. At kagagaling lang sa pagmamalupit ng kanilang ama. Ako nang humihingi ng pasensya sa ginawa ng kapatid ko. Kumusta na nga pala ang mga apo ko? Katatahan lang po nila sa pag-iyak. Ay, sige. Maiwan ko muna kayo. Pupunta lang ako sa bahay ng tiyahin mo. Tinanaw ko pa si Itay sa bintana habang papalayo ito. Sa bahay ni Chang, nagulat naman ito sa pagpunta ni Itay. Bihira lang kasing magawi doon ng kapatid niya. Kanino ko utang ang pagpunta mo dito? Bakit kailangan mong gawin yon sa mga apo ko? Anong ibig mong sabihin? Umiiyak na umuwi ang magkapatid. Alam mo mga bata lang sila, bakit kailangan mo silang pahirapan sa trabaho dito at bulyawan kada magkakamali? Nakalimutan mo na ba ang naranasan nila sa kamay ng mismong ama nila? Wala ka na rin pinagkaiba sa taong yun. Huwag mo nga ako maikumpara sa taong yon. Kailanman, hindi ko pinagbuhatan ng kamay ang mga apo natin. Pareho na rin yun. Hindi na sila babalik dito kahit kailan. Tinuturuan ko lang naman sila ng mga gawaing bahay. Para din sa kanila yon. Hayaan mong ang ina nila ang magturo sa kanila. Dahil ba sa pangyayaring to, malalamatan ang pagiging magkapatid natin? Noon pa, sinabihan na kita na baguhin mo yung ugali mo. Lahat ng mga tao, iniiwasan tayo ng dahil sa'yo. Gusto kong maging normal ang buhay ng mga apo ko sa pagtira dito. Ayoko na iwasan din sila. Tama talaga ang kutob ko. Problema lang ang dala ng mag-iinang yan sa buhay natin. Ay, ikaw ang gumagawa ng problema natin eh. Hindi mo kasi sila matanggap. O hindi talaga. Hanggat hindi na patutunayan ng Melissa na yon na anak nyo nga talaga siya ni Rosalia. Ano pa bang patunay ang kailangan mo? Ay basta! Sa akin na lang yon. Ay, sana mag-isip-isip ka rin. Pareho na tayong matanda. Hindi tama na puro pa rin galit ang pinaiiral mo. Marami pa akong gagawin. Umalis ka na muna. Nang bumalik si Itay, sinabi niyang nakausap na niya si Chang. Huwag na daw akong mag-alala dahil hindi na mauulit ang nangyari. Umasa naman ako na magbabago na nga ang pakikitungo sa amin ni Tia Rebecca. Pero nagkamali ako. Makalipas kasi ang ilang araw dumating siya. Inaabot ng mga anak ko ang kamay niya para magmano sana. Pero inilayo lang niya. Balita ko, may trabaho ka na. Opo, pumasok po kong kasambay sa malaking bahay na malapit sa labasan. Tagalinis lang naman po ako tsaka uwian. Ay, sinong kasama ng mga anak mo dito? Kaya naman po nilang sarili nila. Hindi naman po pinababayaan ni Thea ang kapatid niya eh. Mula lang dumating kayo dito, ang dami nang nabago sa bahay. Talaga bang hindi marunong magligpit ang mga anak mo? Pakalat-kalat ang mga laruan nila. Chang, nililigpit naman po nilang mga yan bago matulog. Talaga bang desidido ka nang hindi na sila pabalikin sa bahay ko? Pasensya na po, Chang. Ayaw na po talaga nila eh. Lalaki ang mga anak mo na mahihidang klase. Hindi naman po kasi tama na tratuhin niyo sila ng ganun. Ako nga po nanay nila eh. Hindi ko pa sila nasigawan kahit kailan. Mahina rin kasi ang loob mo. Kaya tignan mong ginawa sa'yo ng abusado mong asawa. Nakikiusap po ako sa iyo, Chang.
Huwag na po nating pag-usapan ng tungkol sa bagay na yan na naririnig ng mga anak ko. O sige, pero itong tatandaan mo, wala pa rin akong tiwala sa'yo. Posible na hindi ka naman talaga anak ni Rosalia at ng kapatid ko. Naintindihan ko naman po kayo kung hindi kayo maniniwala kagad sa akin. Nasaan nga pala si Simon? Hindi kasi yun pumupunta sa bukid ng ganitong araw. Meron lang po siyang pinuntahan. Ay, narito na pala ang itay. Maiwan ko muna po kayo. Niyaya ko na lang ang mga anak ko sa likod ng bahay. Doon kasi maraming mayayabong na mga puno. Kaya hindi mainit at presko din ang paligid. Anong ginagawa mo rito? Galing kasi ako kay Diego. Gusto niya kasing bumili ng baboy. Ikakasal na pala ang panganay niya. Dumaan na rin ako dito. Saan ka nga pala nang galing? Dun sa pinsan nating si Obet. Pinatawag kasi niya ako sa apo niya kanina. Oh, anong pinag-usapan ninyo ni Obet? Binalitaan niya lang na bumalik na pala si Ambo sa lugar natin. Ano? Bumalik na ang taong yun? Nakausap pa nga daw niya to eh. Gusto na raw mamuhay ng tahimik kaya bumalik dito. Wala akong tiwala sa taong yon. Alam ko na mayroon siyang masamang motibo sa pagbabalik niya sa lugar natin. Malay mo naman totoong nagbago na. Kung may masama siyang balak, di sana noong pa siya nagplano ng masama sa atin. Uy, hayan ka na naman eh. Masyadong tiwala. Kaya ka napapahamak. Naalala mo ba nang minsan kang magtiwala kay Ambo? Ay muntikan ka na mamatay. Mag-iingat na lang ako sa susunod para hindi ako mahulog sa bitag niya. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang pakay niya. Alam mo ba kung saan siya nakatira? Doon sa dulo ng baryo malapit sa Sirang Tulay. Huwag mong sabihin na pupuntahan mo siya. Pupuntahan ko siya, pero sa ibang araw na. Lingid kay Itay ng araw na yun, pinuntahan ni Tia Rebecca si Mang Ambo sa tinitirhan nito. Sinabi lang niya yun sa kapatid para hindi siya pigilan. Nadatnan pa ng tiyahin ko ang matandang lalaki na nagsisibak ng kahoy. Huminto sa ere ang palakol nito sabay lingon sa kanya. Isang nakakalokong ngiti pa ang sumilay sa labi nito. Nahuli ka yata sa balita, Rebecca. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Anong binabalak mo? Taga rito ako. Anong masama kung bumalik ako? Hindi mo mabibilog ang ulo ko. Kilala na kita na sagad hanggang butong kasamaan. Hindi ko rin makakalimutan ang ginawa mo kay Simon. Napagaling mo rin naman siya at nakaganti ka pa nga sa akin. Nawalan ako ng kaliwang mata ng dahil sa'yo. Tama lang na nangyari yan sa'yo. Anong tama lang? Kinamkam mo na nga ang lupa ko. Binalik mo pa sa akin ang sumpa. Anong lupa ang sinasabi mo dyan? Akin ang lupa na yon. Huwag kang mang-angkin ng hindi sa'yo. Ikaw ang nang-aangkin. Palibhasa, sakim ka. Kahit hindi ka umamin, nakikita ko sa mata mo ang binabalak mo. Bahala ka kung ayaw mo maniwala na gusto ko nang manirahan ng tahimik sa lugar natin. Tandaan mo, may mga matang laging nagmamasid sa bawat kilos mo. Alam ko naman yun. Pero hindi mo mapapatunayan na tama ang hinala mo. Yan lang natin. Lis ka na agad? Masyado ka namang nagmamadali. Nasabi ko naman na ang sinadya ko. Meron pa kasi akong gustong sabihin. Nakilala ko na pala ang anak ni na Simon at Rosalia. Kailan pa? Tagal na. Naalala ko na sinabi niyang 1 linggo pa lang sila dito. Ang swerte mo naman. May biglang dumating na tagapagmana. Kailan man? Hindi ko siya nakita na tagapagmana ko. Oh, ibig bang sabihin yan? Hanggang sa'yo na lang ang kaalaman mo? Ay wala ka nang pakialam pa doon.
at wala kang makukuhang sagot mula sa akin. Hindi ka na yata magbabago talaga. Mamamatay kang masungit. Mas nanaisin ko na yon kaysa mamatay na gaya mo. Buhay pa, nasusunog ng kaluluwa. Dahil may okasyon nung nagdaang araw, maraming ligpitin na nadatnan ko nung pumasok ako sa trabaho ko. Ginabi na rin ako ng uwi. Pero hindi naman ako natatakot dahil alam kong tahimik ang lugar namin kahit magkakalayo ang mga bahay. Malapit na sana ako sa palikong daan kung saan tanaw na ang bahay namin nang biglang sumulpot sa harapan ko ang matandang lalaki. Nakilala ko agad siya dahil sa isang bulag na mata niya. Ginabi ka yata, Iha. Ay, oo nga po. Marami kasing ginawa sa bahay ng amo ko. Lahat ng tungkol sa'yo ay alam ko. Po? Ano pong ibig niyong sabihin? Alam ko na galing kayong mag-iina sa Maynila. Kaya kayo napadpad dito dahil tinakasan mo ang malupit mong asawa. Paano niyo nalaman ang lahat ng yan? Lahat ng mga taga rito, alam ko ang istorya ng buhay. Hindi ka naiiba sa kanila. Ay, pasensya na po kayo Kailangan ko nang umalis. Hinihintay na ako ng mga anak ko. Sandali lang. Maniwala ka. Malapit na kayong magkaharap muli ni Bogart. Alam niyo rin ang pangalan niya? Lahat alam ko. Walang maitatago ang mga tao sa paligid ko. Tigilan niyo na po ako! Lumayo kayo sa akin! Tumakbo na ako palayo sa matandang lalaki. Kahit malayo na ako, naririnig ko pa rin ang halakak niya. Habol ko pa ang paghinga ko nang makarating ng bahay. Nag-aalala naman akong sinalubong ni Itay. Oh, ano nangyari sa'yo? Itay, kilala niyo ba yung matandang lalaki na bulag ang isang mata? Si Ambo? Anong ginawa niya sa'yo? Alam niyo yung tungkol sa akin! Lahat! Pati na rin ang kay Bogart! Ang sabi niya malapit na kami matagpuan ng asawa ko! Kailangan na namin umalis ng mga anak ko! Teka, huminahon ka. Hindi kayo magagalaw ni Bogart. Hindi po, Itay. Hindi niyo kilala si Bogart. Hindi niyo alam kung anong kaya niyang gawin. Magtiwala ka lang sa akin, ha? Hindi ko hahayaan na masaktan pa kayo ng asawa mo. Hindi ko po alam kung ano pang iisipin ko. Natatakot po ako para sa kaligtasan ng mga anak ko. At baka pati kayong madamay. Kakausapin natin ang kapitan. Kaibigan ko siya. Matutulungan niya tayo sa problema natin. Talaga po, Itay? Oo. Iwasan mo na rin ang ambo na yun. Tama nga siguro ang tiyang mo. May motibo ang taong yun sa pagbabalik niya. Itay, sino po ba si Mang Ambo? At bakit ang dami niyang alam? Hindi siya pangkaraniwang tao. Saka ako na lang ikukwento ang tungkol sa kanya. Ang mabuti pa magpahinga ka muna. Kumain ka na ba sa bahay ng amo mo? Opo, pinakain po ko kanina bago umuwi. Buti naman. Hinihintay ka na ng mga anak mo. Ayusin mo na ang sarili mo. Hindi mo naman gusto na makita kang ganyan ng mga apo ko. Opo, Itay. Ayoko silang matakot. Nangako ako sa kanila na hindi na kami matatagpuan ng tatay nila. Ay, hindi na talaga. Kung sakaling makarating man siya rito, hindi niya kayo makukuha. Pinahid ko na ang mga luhang naglandas sa mga mata ko. At huminga rin ako ng malalim bago pumasok sa loob ng bahay. Masaya akong sinalubong ng dalawa kong anak na galing sa silid namin. Ibinida pa nga nila ang mga laruan at gamit na binili sa kanila ni Itay. Ano ka mo? Kumusta na si Melissa? Ayun, pumasok pa rin sa trabaho niya. Mas lalo lang raw siyang mag-iisip kung nasa bahay lang siya.
Sinabi ko na sa'yo, may plano ang Ambo na yon na hindi maganda. Alam ko na gusto niyang gumanti sa atin dahil sa nangyari sa kanya. Gusto niyang makuha ang lupa ko na akala niya ay pag-aari niya. At ikaw, dahil sa ibinalik ko ang sumpang ginawa niya sa'yo. Uy, anong gagawin natin? Kung paaalisin natin siya, tayo lang ang mapapasama. Dahil tuloy sa kanya, nabuhay ang takot ng anak kong si Melissa. Matagal pa naman ang pasukan ng mga bata. Dito na lang muna sila para makapunta ka rin sa bukid. Ay, tatanong ko muna kay Melissa. Ay bakit pa? Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi ko pwedeng pangunahan ng anak ko. Baka pag-awayan namin ang bagay na ito. Ay bahala na nga kayo! Ako lang ang nag-aalok ng tulong at tumatanggi ka pa. Naiintindihin mo naman ang sitwasyon, ate. Mabuti pa umalis ka na. Isama mo na rin ang mga apo mo. Isinama-sama mo pa dito. Paanong hindi matatakot sa iyo mga apo ko? Kung ganyan ka magsalita. Wala akong pakialam. Umalis na kayo at nakakaabala ka na. Marami din akong ginagawa eh. Kahit ako'y nahihirapan na ring unawain ka. Noon pa man, ako na ang laging umuunawa sa'yo. Pero pagdating sa akin, hindi mo ako maintindihan. Ay siya, sige. Aalis na kami. Babalik na lang ako sa ibang araw. Siguro nga, mahirap akong pakisamahan, kaya walang may gusto sa akin. Tuwing ginagabi ako ng uwi, sinusundo ako ni Itay. Minsan sa di kalayuan nakita ko si Mang Ambo na matalim na nakatingin sa amin. Kahit hindi siya sinusulyapan ni Itay, sinabihan ako na wag ko na lang yun pansinin. Nang magkaroon ako ng pagkakataon, inusisa ko na si Itay kung sino ba ang matandang yon. Sige. Sasabihin ko na kung sino si Ambo. Mapanganib ang taong yun. May alam siya sa karunungan ng itim. Iyon po ba yung pwedeng mangkulam o mambarang? Oo, ganun na nga. Katunayan, binarang niya ako dati. Mabuti na lamang mahusay si Ate Rebecca at napagaling niya ako. Dahil ibinalik kay Ambo ang sumpa na ginawa niya sa akin, nabulag ang isa niyang mata. Kung ganun po, bakit nandito pa rin siya? Dapat sa kanya pinapaalis na dito. Dahil pinaniwala niya ang mga taga rito na nagbago na siya. Pero hindi kami naniniwala ng tiyang mo. Alam namin na meron siyang pinaplano. Kaya pala alam niyang tungkol sa akin. Meron pala siyang kapangyarihan na galing sa dyablo. Isa sa kakayanan niya ay mabasa ang nilalaman ng isip ng tao. Kami ng tiyahin mo hindi niya mabasa. May ginawa kasi si Ate Rebecca na orasyon para hindi niya mapasok ang isipan namin. Ibig po bang sabihin, may karunungang itim din po ang tiyang? Pero kailanman, hindi niya ito ginamit para manakit. Kundi ginamit niya ang kaalaman sa panggagamot. Kahit ganon kasungit ang tiyahin mo, hindi pa rin niya matanggihan ng mga nagpapagamot sa kanya. Ang dami ko pa palang hindi alam sa inyo. Ay di bale, sa mga susunod na araw marami ka pang malalaman sa pamilya natin. Tay, mas lalo po akong natakot sa pwedeng gawin ni Mang Ambo. Huwag kang matakot. Hindi niya kayo masasaktan. Akala ko nag-iisa lang ang asawa ko. Meron pa palang katulad niya sa katauhan ni Mang Ambo. Ang kaibahan lang, gumagamit ng karunungang itim ang matandang yon. Kaya kung hindi maiiwasan na magkita kayo ni Ambo, sikapin mong kumalma. Isipin mo lang ang mga masasayang sandali ninyo ng mga anak mo para yun lang ang mabasa niya. Opo, Itay. Susundin ko po ang payo niyo. Naging maayos naman ang mga sumunod na araw. 1 linggo na lang pasukan na sa eskwelahan. Kahit kumikita na ako, hindi pumayag si Itay na ako bumili ng mga gamit ng mga bata. Mula sa bag at mga sapatos, siya ang bumili. Itabi ko na lang daw ang sahod ko. Masaya pa naming tinitignan ng mga anak ko ang mga gamit nang dumating si Tia Rebecca.
Kayo po pala, Chang. Mukhang handa na ang mga anak mo sa pasukan. Opo, excited na nga po sila. Ang swerte naman nila sa pagdating dito. Lahat ng kailangan nila naibibigay ng kapatid ko. Labis nga po ako nagpapasalamat kay tatay. Hindi po yan nararanasan ng mga anak ko noon. Madalas po puro bigay lang ang natatanggap ng mga anak ko. Minsan mga pinaglumaan. Kaya sana, suklian mo ang kabutihan ng kapatid ko. Sinusuklian ko naman po Kung gusto mong makabawi sa kapatid ko, umamin ka na kung sino ka. Po? Ano naman ang aaminin ko? Alam ko na hindi ka anak ni Rosalia. Nagpapanggap ka lang. Anak po nila ako. Hindi po ako nagpapanggap lang. Huwag niyo naman sana akong kausapin ng ganyan sa harapan ng mga anak ko. O sige, panindigan mo yung kasinungalingan mo. Kaya nga siguro, ayaw mong payagang nasa akin ang mga anak mo dahil takot kang mabuko. Ayaw mong usisain ko sila. Hindi ko po alam kung bakit gano'n na lang ang galit niyo sa akin. Galit ako sa mga manloloko. Hindi nga po ako manluloko, Chang. Biktima kami ng mga anak ko ng abusado kong asawa. Magaling kang umarte at magpaawa dahil nakuha mo agad ang loob ng kapatid ko. Wala na akong magagawa kung ganyan ang tingin niyo sa akin. Matigas ka talaga, ha? Balang araw, mahuhubad din yung maskara ng pagkukunwari mo. Nang makaalis si Tia Rebecca, nun ko lang naramdaman ang pangangatog ng mga tuhod ko. Naupo na lang ako sa upuan. Lumapit naman sa akin ang mga anak ko at niyakap ako. Sige na mga anak, tignan niyo na yung mga gamit na binili ng lolo ninyo para malaman natin kung ano pang kulang. Nung gabing yun sa hapunan, kahit anong pilit ng pagtatago ko ng nararamdaman ko, napansin pa rin yun ni Itay. Sinabi ko naman sa kanya, pati na ang plano kong pag-alis. Alam ko kakausapin agad niya si Tia Rebecca. Mula nang umalis si Rosalia, naging balungkot na ang buhay ko. Parang hinihintay ko na lang mamatay. Nung dumating si na Melissa at ang mga anak niya, biglang nagliwanag ang buhay ko. Sila ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Hindi mo ba ako gustong maging masaya, ate? Hindi mo kasi naiintindihan. Ang gusto ko lang naman, kilalanin mo muna ang pagkatao ng babaeng yun. Sinabi ko na sa'yo na sigurado ko na si Melissa ay anak ko. Nabubulagan ka lang kasi. Kung pagsalitaan mo lang ang anak ko ng masasama, huwag ka nang pupunta ng bahay. Dahil sa babaeng yon, masisira ang pagiging magkapatid natin. Dahil yun sa'yo. Kasalanan mo rin. Nagmamalasakit lang ako sa'yo. Ako pang lumalabas sa masama ngayon. Malungkot kasi ang buhay mo mula pa noon. Gusto mo akong maging kagaya mo, pues hindi ako papayag. Kung hindi mo tatanggapin ang anak ko at ang mga apo ko, magkalimutan na tayo bilang magkapatid. Magagawa mo ba talaga yan? Oo! Gusto ko rin maging masaya sa natitirang sandali ng buhay ko. Kung yan ang gusto mo, irerespeto ko. Malayo pa lang si Itay, alam ko nang malungkot siya. Dahil bagsak ang balikat niya. Nakatungo at mabagal ang mga hakbang niya. Siguradong galing siya sa bahay ni Tia Rebecca. At hindi siguro naging maayos ang pag-uusap nila. Tama lang po siguro na umalis na lang kami. Para hindi na kayo mag-away na magkapatid. Hindi kayo aalis. Kung pati kayo mawawala, wala na rin saysay ang buhay ko. Kaya lang po, nagkakagulo naman kayo ng Chang. Ay siya naman ang may kasalanan eh. Masyadong matigas ang puso niya. Itay, hindi po kaya mayroong mabigat na pinagdadaanan ng kapatid niyo noon? Ha? Tapos naging trauma na po yun, na hanggang ngayon maaring daladala pa rin niya. Ay, hindi ko alam. Wala naman kasi siyang naikukwento sa akin. Huwag na muna natin siyang intindihin. Matatauhan din siya. Sana po, magkaayos na kayo. Mula nang magkaroon ng pagtatalo sina Itay at Tia Rebecca,
Naging malulungkutin na siya. Madalas ko siyang makitang nakatanaw sa malayo. Alam ko na mimiss na rin niya ang kapatid niya. Kaya nagpa siya akong kausapin na antsahin ko para matapos na ang alitan ng dalawa. Tao po? Chang? Nandyan po ba kayo? Gusto ko lang po kayong kausapin. Ay, wala yatang tao. Pero bukas naman ang pinto. Chang? Nandito po ba kayo? Pumasok na ako, ha? Anong ginagawa mo dito? Bakit bigla ka nalang pumapasok? Nandyan po pala kayo. Kanina pa po kasi ako tumatawag, walang sumasagot. Bukas naman po ang pinto kaya tumuloy na ako. Ano bang kailangan mo? May sakit ba kayo, Chang? Umalis ka na! Halata po na may sakit kayo. Tutulungan ko na po kayo. Bitiwan mo nga ako! Hindi ko kailangan ng tulong mo! Chang, wag na pong matigas ang ulo ninyo. Hindi rin po ako aalis dito. Kahit tinutulak niya ako palayo, tinulungan ko pa rin siyang makahiga sa higaan niya. Nilagyan ko rin ng basang bimpo ang noo niya dahil sa taas ng lagnat niya. Pinainom ko rin siya ng gamot na nakita ko sa ibabaw ng lamesita. Iniwan ko lang siya sandali para pumunta ng kusina. Pinagluto ko siya ng noodles para mainitan ng sikmura niya. Makakatulong ito para pawisan siya. Akala ko umalis ka na. Nakialam na po ako sa kusina nyo. Kumain mo na po kayo. Iwan mo dyan! Di pa naman ako nagugutom. Mas mainam po itong kainin habang mainit pa. Pilitin niyo pong kumain. Bakit ba ang kulit mo? Kanina pa kita pinaalis. Huwag naman po sanang matigas ang ulo niyo, Chang. Parang nasigawan ka lang, umiiyak ka na. Hindi po ako umiiyak ng dahil doon. Naalala ko lang po kasi ang inay. Ako rin po kasi nag-alaga sa kanya nung may sakit siya. Noodles din po ang pinapakain ko sa kanya noon dahil nahihirapan siyang umuya. Talaga pang anak ka ni Rosalia? Opo. Siguro, hindi niyo ako pagdududahan ng ganito kung kasama ko ngayon ang inay. Hindi rin. Dahil iisipin ko na anak ka niya sa ibang lalaki. Ang sabi po ng itay, kamukha ko daw po ang nanay ninyo. Para daw kaming pinagbiyak na bunga nun. Ang kaibahan lang po, tuwid ang buhok niya. Samantalang ako kulot naman. Naman ako kay inay. Tama. Kaya pala, pamilyar sa akin ang mukha mo. Chang, wag mo na po kayong bumangon. Matanda na nga talaga ako. Sa dami ng mukha na pwede kong kalimutan, ang mukha pa ng nanay namin. Naniniwala na ba kayo na anak ako ni itay? Patawarin mo ako kung pinagdudahan kita. Siguro sa puso ko, alam kong nagsasabi ka ng totoo. Pero ayoko lang tanggapin. Bakit ka nga pala nandito? Ilang araw na pong malungkot ang itay. Alam ko po na kayong iniisip niya eh. Sana po magkasundo na kayo. Pareho lang kami ng nararamdaman. Iniisip ko din siya. Chang, kakausapin niyo na po ba siya? Kapag magaling na ako, pupunta ako sa inyo. Matanong ko nga pala, alam ba niyang pumunta ka dito? Sa mga bata lang po ako nagpaalam. Wala po si itay nung umalis ako. Habang nag-uusap nga kami ni Tia Rebecca, dumating si Itay kasama ng mga anak ko. Nang malaman nga niya na may sakit ang kapatid niya, agad niyang pinuntahan sa silid si Chang. Ay, kailan ka pa may sakit? Kahapon pa ng umaga masama ang pakiramdam ko. Uy, mabuti pala pinuntahan ka ng anak ko. Kahit pinagtataboyan ko na siya, hindi pa rin siya umalis. Ipinagluto pa nga ako ng noodles. Uy, ayos na bang pakiramdam mo ngayon? Bumuti na
dahil kay Melissa. Ganun ba? Ay, ibig bang sabihin niyan hindi ka nagalit sa kanya? Hindi na. Tanggap ko na rin siyang anak mo. Ha? Wala nang pagdududa sa puso ko. Naku, salamat ate. Akala ko hindi na tayo magkakaayos dahil kilala ko nga ang ugali mo. Patawarin mo sana ako kung laging gusto kong ako ang laging nasusunod. Sa kauna-unahang pagkakataon, narinig kita na humingi ng tawad. Alam ko kasi na malaki ang naging kasalanan ko sa inyong mag-ama. Uy, kalimutan na lang natin ang nangyari dahil may sakit ka. Dito na muna kami sa bahay mo. Wala namang problema sa akin. Mas gusto ko nga yun. Hindi ko alam kung dapat ko pa ba itong sabihin sa'yo. Ano pa yun? Habang papunta kasi kami rito, nakita ko si Ambo. Naramdaman niya siguro ang paghina ng aking aura. Hindi niya talaga tayo titigilan hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Hindi ko hahayaan na masaktan niya kayo. Poprotektahan ko kayo sa abot ng aking makakaya. Alam ko naman yun. Pero kailangan mo munang magpalakas. Tsak na ang paggaling ko dahil sa ginawa ng anak mo. Magpahinga ka na muna rito. Kami na ang bahala sa hapunan, ha? Inaantok nga ako eh. Gisingin niyo na lang ako mamaya. Kahit hindi naman ako sanay, kami na ng anak ko na si Thea nagpakain sa mga alaga ni Tia Rebecca. Meron siyang inahing baboy, mga kambing at isang baka. Kahit yun ang unang beses na nagpakain ako ng mga hayop, nag-enjoy naman ako. Pagkatapos ng ginawa namin, pumasok na kami sa loob ng bahay. Naku, salamat iha. Malaking tulong ang ginawa mo. Mahalaga sa tiyahin mo mga alaga niya. Mabuti po itay, kahit na matanda ng tiyang, kaya pa niya mag-alaga ng mga hayop. Malakas pa naman siya at walang sakit na iniinda sa katawan. Oo nga po, halata na malakas pa ang katawan niya. Nakatulog na po bang tiyang? Oo, iniwan ko na nga muna siya at inaantok daw. Tayo na lang ang bahala sa hapunan. Ibig po bang sabihin dito muna tayo? Oo, hindi naman natin maaaring iwan ang ate. Sana okay lang kay Tia Rebecca. Wala naman siyang magagawa dahil may sakit siya eh. Iniwan ko muna si Itay sa kusina. Kasama naman niya ang mga apo niya. Papasok na sana ako sa silid ni Chang nang mapansin ko na bukas pa ang bintana sa sala. Nang akmang isasara ko na yun, natigilan ako bigla. Sa di kalayuan kasi nakatayo si Mang Ambo. Mula sa kinaroroonan ko, kitang-kita ko na meron siyang binubulong. Isinara ko na agad ang bintana at pumasok na ako sa silid ni Chang. Naabutan ko siyang nakaupo at nakapikit habang umuusal ng dasal. Hinintay ko na lang siyang matapos. Alam kong nasa labas lang si Ambo. Nakita ko nga po siya sa labas. Pinaghandaan talaga niya ang pagbabalik niya. Ano pong ibig niyo sabihin? Iba na ang lakas niya kumpara nung matalo ko siya. May nabanggit nga po ang itay tungkol kay Mang Ambo. Huwag kayong patatalo sa taong yun. Pwede ba bang kunin ang librong yon na nakapatong sa ibabaw ng tokador? Iyon po bang itimang pabalat? Oo, yun nga. Hawakan mo lang. Ano po ba ito? Yan ang aklat na minanapa ng inay sa aming lola. Naglalaman niya ng sari-saring orasyon. May nakasulat din kung paanong gamutin ang mga nakulam at nabarang. Nakakatakot naman pala ang librong ito. Ikaw na ang magmamay-ari ng aklat na yan. Po?
Hindi ko po alam kung paano ito gagamitin. Tsaka wala po kong alam sa ganito. Ikaw ang pinili ng aklat na yan. Dahil kung hindi, kanina mo pa sana napitawan ang libro. Dahil ang taong hindi karapat-dapat ay mapapaso sa pagkakahawak pa lang dyan. Bakit po ako? Ingatan mo sana ang libro na yan. Gaya ng pag-iingat ko. Huwag mong hayaan na mapasa kamay ng masasama. Chang, hinihingal na po kayo. Mabuti pa mahiga uli kayo. Mangako ka. Iingatan mo ang libro na yan. Opo, Chang. Iingatan ko po ito. Salamat, Iha. Inumin niyo muna tong tubig na kinuha ko sa kusina. Bago ako lumabas, siniguro ko munang tulog na siya. Ipinakita ko rin kay Itay ang libro na binigay sa akin ni Tia Rebecca. Hindi naman nagulat si Itay. Para bang inaasahan na rin niya yon. Karapat dapat po ba ako sa librong ito? Oo naman, anak. Hindi yan ibibigay sa'yo ng tiyahin mo kung hindi. Natatakot po kasi ako sa nilalaman ng librong ito, Huwag Tay. kang matakot. Nasa iyo naman yan kung sa mabuti ba o masama mo gagamitin ang libro na yan. Wala po akong balak na gamitin ito. Itatago ko na lang po. Maayos na ang lagay ni Tia Rebecca. Pero kinabukasan, bigla na naman siyang nanghina. Wala na naman siyang lagnat ng mga oras na yon. Naisipan ko na pumunta ng palengke para maipagluto ko ng ulam na may sabaw si Chang. Pinabantayan ko na muna sa mga anak ko ang lola nila. Si tatay kasi nagpunta muna sa bukid. Habang naglalakad nga ako, nakasalubong ko si Mang Ambo. Ano pong kailangan niyo? Kumusta na si Rebecca? Bakit niyo po tinatanong? Gusto ko lang malaman kung humihinga pa ba siya. Maayos po ang kalagayan ng tiyahin ko. Kung wala kayong magandang sasabihin, pwede ba huwag kayo humarang sa daraanan ko? Ano pong nakakatawa? Nakikita ko kasi sa'yo si Rebecca. Siguro nga po may nakuha kong ugali niya. Hindi naman nakakapagtaka yun dahil tiyahin ko siya. Iisang dugo ang nananalaytay sa amin. May palagay ako na ibinigay na sa'yo ni Rebecca ang libro. Ibigay mo sa akin yon. Hindi niyo rin po yan mapapakinabangan. Dahil hindi kayo karapat-dapat na magmay-ari ng librong yun. Sa ayaw at sa gusto mo, mapapasa akin ang libro na yon. Hindi niyo po makukuha ang librong yun. Kahit anong mangyari. Akmang lalapit sa akin si Mang Ambo nang magsilabasa ng mga tao sa kani-kanilang bahay. Wala namang magawa ang matanda kundi ang umalis. Nakahinga naman ako ng maluwag at lihim nagpasalamat sa mga tao. Kahit hindi nila alam na dahil sa ginawa nila, nailigtas nila ako sa kapahamakan. Pag-uwi ko naman, nandun na si Itay. Binanggit ko sa kanya ang tungkol sa matandang lalaki. Ang tungkulin mo ngayon ay pangalagaan ng libro na ibinigay sa iyo. Opo, Itay. Kumusta na po si Tia Rebecca? Pagdating ko kanina gising siya pero hindi maganda ang lagay niya. Dali na kaya natin siya sa ospital, Itay. Hindi makakatulong ang doktor. Hindi rin siya papayag na dalhin natin siya sa ospital. Pero Itay, alangan naman na tignan lang natin ang paghihirap ni Tia Rebecca. Kinuhanan ko na siya ng halamang gamot. Asikasuhin mo muna mga bata. Ako na ang bahala sa kapatid ko. Lumabas na lang ako ng silid. Hindi rin naman ako mapakali. Nag-aalala ako sa kalagayan ni Tia Rebecca. Inabala ko na lang ang sarili ko sa kusina. Habang nasa sala ang mga bata. Kumusta na ang pakiramdam mo? Nararamdaman ko ng hindi na ako magtatagal pa. Huwag mong sabihin yan.
matiwasay akong aalis dahil meron ka nang makakasama. Hindi na ako mag-aalala pa. Eh, talaga bang sumusuko ka na? Ayoko nang mahirapan pa kayo sa pag-intindi sa akin. Kapag nawala ka, hindi na magiging gaya ng dati ang bawat araw na darating sa akin. Kapag nawala na ako, gusto kong maging masaya ka sa nalalabi mong panahon. Sulitin mong kasama ang anak at mga apo mo. Iba pa rin kung kasama ka namin. Lagi kong hahanapin ang pagsusungit mo. Ikaw din. Lahat kayo ay mananatili sa puso ko. Bigla ko nabitawan ng sandok na hawak ko nang marinig ko ang malakas na sigaw ni Itay. At paulit-ulit na pagtawag sa pangalan ni Tia Rebecca. Biglang kumabog ang dibdib ko sa matinding kaba. Itay, Anak, wala na ang Tia Rebecca mo. pero paano? Hindi maaari. Chang, Handa na rin siya na mangyayari ito. hindi po maaari ito, Itay. Kukunin ko yung libro. Maghanap ako ng pwedeng ilunas sa kanya sakit. Hindi mo na rin siya maililigtas pa. Kasalanan ko kung bakit siya namatay. Kung hindi sana niya binigay sa akin ang libro, baka buhay pa siya. Hindi. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ibinigay niya ang libro dahil nararamdaman niyang malapit na siyang mawala. Chang! Chang, kulang pang panahon na magkasama tayo. Kung kailang tanggap niyo na ako. Tsaka pa ito nangyari. Akmang yayakapin ko ang katawan niya nang matigilan ako. Bigla kasing bumuka ang bibig niya. Saka lumabas ang napakaraming ipis. Napahawak na lang ako sa sarili kong bibig. Yan ang senyales na binarang si Ate Rebecca. Inilibing agad ang labi ni Tia Rebecca. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon na iburol siya dahil sa kakaibang amoy na lumalabas sa katawan niya. Sa araw ng libing, nakita ko ulit si Mang Ambo. Alam ko nagdiriwang na siya sa pagkawala ng tiyahin ko. Itay, walang ibang gagawa nun kay Chang kundi si Mang Ambo. Wala na ngang iba. Nagawa siyang talunin ng kapangyarihan ni Ambo. Alam ko, may ginawa siya para humina lalo ang kapangyarihan ng kapatid ko. Baka si Mang Ambo din pong dahilan ng pagkakasakit ni Tia Rebecca. Posible rin. At saka gumawa din siya ng orasyon para maprotektahan kayo laban kay Ambo. Malaki ang nawala sa kanya ang lakas. Chang, salamat po sa ginawa niyo. Hindi ko po kayo makakalimutan. Lalo ng mga kabutihan niyo. Ate, magpahinga ka na. Kasama mo na mga magulang natin. Kahit sandali lang kami nagkasama ni Tia Rebecca, madalas pa nga na puro masasakit ang sinasabi niya. Dinamdam ko pa rin ang pagkawala niya. Nung inaalagaan ko siya, dun ko napagtanto ang kabutihan ng puso niya. Alam ko na kunwari lang ang pagsusungit niya para siguro protektahan ang sarili niya. Saan po kayo pupunta, Itay? Ay, dun sa bahay ni Ate Rebecca. Ililipat ko kasi sa likurang bahay natin yung mga alaga niyang hayop. Ayaw na kasing bumalik dun ng pinsan mo para magpakain dahil pakiramdam daw niya, naroon pa ang kaluluwa ng tiyahin ninyo. Sasamahan ko na po kayo. Ay, wag na. May kasama naman ako. Kapag nailipat niyo na po yung mga alagang hayop ni Chang, ako na lang po magpapakain sa kanila, Itay. Kahit man lang sa ganong paraan
makabawi ako sa mga kabutihan niya. Tiyak na matutuwa si ate. Ay, nandito na mga kasama ko. Ay, alis na kami, ha? Sige po, mag-iingat po kayo. Isang araw pa lang sa amin ng mga alagang hayop ni Tia Rebecca, namatay na agad ang mga ito sa hindi naming malamang dahilan. Nagisnan na lang namin sila kinabukasan na nabubulok na at nilalangaw. Alam ko na hindi pangkaraniwan ang pagkamatay nila. Pinalibing ko na mga hayop sa malayo rito. Hindi po pangkaraniwan ang pagkamatay nila. Alam ko. Pero wag na nating pag-usapan ang bagay na yan. Itay, alam niyo ba kung sinong posibleng gumawa? Meron akong pinaghihinalaan pero wala naman tayong pruweba. Baka kung ano lang ang isipin ng mga tao. Kung titignan mo kasi parang napeste lang ang mga hayop kaya sabay-sabay silang namatay. Pupuntahan ko po si Mang Ambo sa kanila. Ay, para ano pa? Hindi na rin maibabalik ang mga nawalang buhay. Itay, tatahimik na lang po ba tayo pagkatapos ng ginawa niya? Wala akong kakayanan, anak, gaya ni Ate Rebecca. Ordinaryong tao lang ako. Gusto ko pong bigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Chang. Paanong paraan mo mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay niya? Hindi ko pa po alam. Inihabilin sa iyo ng tiyahin mong libro para pangalagaan, hindi para gamitin sa paghihiganti. Alam ko naman po yun. Sige na, bumalik ka na sa trabaho para malihis ang isip mo sa mga nangyari, ha? Ganon din ang gagawin ko. Alam ko po na nagluluksa pa rin kayo dahil sa nangyari sa kapatid niyo. Habang buhay akong magluluksa, hanggang sa muli kaming magkita. Para makalimot, nagpupunta na lang sa bukid si Itay. Kahit sinabihan ko na siya na wag na muna lalo na nag-umpisa ng umulan. Nag-aalala kasi ko na baka mababad siya sa ulan at magkasakit. Lingid sa akin, pauwi na sana siya nun para hindi abutan ng ulan. Nang puntahan siya ni Mang Ambo. Anong ginagawa mo rito, Ambo? Gusto lang kitang makausap. Wala nang kapatid ko. Dapat umalis ka na sa baryo namin. Hindi ako aalis hanggat hindi napapasa akin ang libro. Sumpain ka! Kailanman, hindi mapapasayo ang libro na yon. Walang kakayanan ng anak mo na pangalagaan ng libro. Kung ayaw mong matulad sa mga alagang hayop ng kapatid mo ang mga apo mo, ibibigay mo sa akin ang hinihingi ko. Napakasama mong hayop ka! Subukan mo lang gawa ng masama mga apo ko. Ako ang papatay sa'yo. Hindi mo kaya. Hindi mo nga ako nakaya nun eh. Ngayon pa kaya? Hindi pa man nakakatapos magsalita si Mang Ambo. Sinugod na siya ni Itay ng gulok na dala nito. Nakaiwas lang ang matandang lalaki dahil kung hindi, baka humiwalay na ang braso nito sa katawan. Lumabang ka, duwag! Pagbabayaran mo ang ginawa mong ito. Lalo mo lang ipinahamak ang mga apo mo. Bago mo pa magawa ang maitim mong plano, ibabaon na kita dito sa lupang ito. Huwag kang tumakbo, duwag! Kanina pa malakas ang ulan at kanina pa rin ako naghihintay kay Itay. Hanggang ngayon wala pa rin siya. Paalis na sana ako para sunduin siya. Nang dumaing naman ang bunso ko na masakit ang lalamunan. May sinat din ito kaya hindi na lang ako tumuloy. Ilang sandali lang, natanaw ko na si Itay na parating at basang-basa ng ulan. Tapos na po ba kayo magbihis, Itay? Eto na pong kape niyo. Salamat, anak. Binilinan ko po kayo na umuwi kagad dahil umuulan sa tanghali. Paalis na sana ako kanina nang biglang dumating si Ambo. Nagdilim ang paningin ko at hinabol ko siya ng gulok. Tumakbo siya sa kakahuyan kaya hindi ko na nahabol. Ang lakas ng loob niya na magpakita sa inyo pagkatapos ng ginawa niya. Lumakas talaga ang loob niya mula nang mawala si ate.
Nagbanta pa siya na may gagawin sa mga apo ko. Ano pong binabalak niya sa mga anak ko? Hayaan natin siyang maniwala na kaya nga niyang saktan ang mga apo ko. Wala siyang kamalay-malay na meron kayong pananggalang na orasyon. Ano po bang gusto niya? Ay, oo nga pala. Ang librong gusto niya. Hindi mapapasa kamay niya ang libro. Poprotektahan ko rin ito, alang-alang kay ate. Nung gabi habang tulog na ang mga kasama ko sa bahay, kinuha ko ang libro sa pinagtaguan ko. Unang pahina pa lang, may nakalagay doon na mga nakakahindik na mga orasyon para bigyan ng leksyon ng isang tao. Habang lumalalim ang pagbabasa ko, narinig ko na ang mga bulong na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Imbes na matakot, mas lalo ko pang tinuloy ang pagbabasa ko. Hindi ko na namalayan na sa upuan pala ako makakatulog. Melissa, gising. Melissa, bakit diyan ka nakatulog? Tay, hindi ko po alam na makakatulog ako dito sa upuan. Umaga na po ba? Alas 4 pa lang ng umaga. Lumipat ka na lang doon sa kwarto ninyo. Hindi na rin po ako makakatulog. Uy, kung ganoon, sabayan mo na lang ako magkape sa kusina. Binabasa ko po kasi ang libro eh. Ano, natapos mo bang basahin? Opo, kaya lang nakalimutan ko na. Ay, kung bubuklatin ko ang libro na yan, blanco lang ang makikita ko. Bakit naman po ganon? Kasi, sa'yo inihabili ng libro. Kaya tanging ikaw lang ang karapat-dapat na makabasa ng nilalaman yan. Hindi ko akalain na mararanasan kong ganitong kababalagan ni Tay. Ang dami talagang pangyayari na mahirap ipaliwanag. Habang umiinom nga kami ng kape, muli kong binuklat ang libro. Isang pahina ang nakaagaw sa akin ng pansin. Paulit-ulit ko yung binasa sa isip ko. Alam ko na ikaw na ang Panginoon ng librong yan. Hindi kita pipigilan kung gusto mong gamitin yan. Tandaan mo lang, ikaw dapat ang kumontrol dyan at hindi ikaw ang kokontrolin ng libro. Ano pong ibig niyong sabihin? May sariling isip ang librong yan. Kung magpapadala ka sa damdamin mo, pwedeng ikaw ang mapahamak. Buong araw kong inisip ang sinabi ni Itay kahit naglilinis ako sa bahay ng amo ko. Ang dami ko tuloy palpak na nagawa at nakabasag pa ako ng mamahaling display. Hindi naman nagalit ang amo ko pero pinauwi na ako. Dahil halata daw na wala ako sa sarili. Pagdating ko ng bahay, kinuha ko muli ang libro. Habang binabasa ko yun, may bumubulong sa akin na kailangan kong bigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Tia Rebecca. Ano bang kalokohan niyang sinasabi mo? Narinig niyo ang sinabi ko, Itay. Bibigyan ko ng hustisya ang pagkamatay ni Chang. Tinanggap na ni Ate Rebecca ang kapalaran niya. Hayaan na lang natin na ang Diyos ang humatol sa taong iyon. Hindi ako papayag. Hindi matutuwa sa iyo ang kapatid ko kapag itinuloy mo ang balak mo. Itay, alam ko na ikatutuwa niya ang gagawin ko. Mas kilala ko ang kapatid ko. Hindi niya na po mababago ang isip ko. Nakikiusap naman ako sa iyo. Tay, huwag din na akong pigilan pa. Teka lang nga muna. Parang wala ka sa iyong sarili eh. Blanco ang ekspresyon ng mukha mo habang nagsasalita. Hindi kaya nasa ilalim ka ng kapangyarihan ng libro? Hindi yan totoo. Ako ang kumukontrol sa libro. Nasaan ang libro? Tinago ko sa isang lugar na hindi madaling hanapin. Niyugyug pa ni Itay ang balikat ko pero hindi ako natatauhan. Paulit-ulit ko rin binabanggit ang plano ko na bigyan ng hustisya si Tia Rebecca. Melissa, huwag kang magpapatalo sa libro. Labanan mo! Itay, tumigil na kayo sa pagsasabi na nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng libro. Hindi po yan totoo. Teka, Melissa,
Saan ka pupunta? May kailangan lang po akong gawin. Ano naman yun? Sasabihin ko na lang sa inyo kapag tapos na. Walang nagawa si Itay kundi hayaan na lang ako. Tama din siya na may kumokontrol sa akin. Pero hindi ako sigurado kung ang libro nga ba yon. Bala kong puntahan si Mang Ambo sa tinitirhan niya. Yun ang dinidikta ng boses na yun na kanina pa bumubulong sa mga dapat kong sabihin. Parang gusto kong pagsisihan na binuklat at binasa ko pa ang libro. Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Hindi ba gusto mong makuha sa akin ang libro? Oh, nasaan na ang libro? Nasa bahay. Doon mo kunin. Ano ba ang pinaplano mo? Wala akong masamang balak. Ibibigay ko na sa'yo. Basta puntahan mo sa bahay. Alam kong mayroon kang nakahandang patibong. Isang beses lang ako magbibigay. Kapag hindi mo pa kinuha sa akin, wala ka ng pagkakataon. Teka lang, huwag ka muna umalis. Para siyang si Rebecca kung magsalita. Magtitiwala ba ako sa kanya? Pero kailangan ko nang makuha ang libro. Pag-uwi ko ng bahay, biglang sumakit ang ulo ko na parang mabibiyak. Hindi ko rin matandaan kung saan ako nanggaling. Ayos ka lang ba, anak? Ang sakit ng ulo ko. Teka, ikukuha kita ng gamot. Itay, sa labas ba ako galing? Oo, pinipigilan nga kita pero mapilit kang umalis. Pakiramdam ko po ang daming bumubulong sa akin eh. Hindi ko alam kung sinong susundin ko sa kanila. Naalala ko, nung tinanggap ni Ate Rebecca ang libro na yan, bilang siyang mangangalaga, ganyan din ang nararamdaman niya. Akala nga namin noon masisiraan siya ng bait. Hindi ako pwedeng masiraan ng bait, Itay. Kailangan ako ng mga anak ko. Oh, alam ko. Lagi mo silang iisipin para hindi ka lalong mapasailalim ng kapangyarihan ng libro. Opo, Itay. Kayo na munang bahala sa mga anak ko. Huwag kang mag-alala sa kanila. Hindi ko sila pababayaan. Gabi na tulog pa rin ako nang silipin ako ni Itay. Hinayaan na lang muna niya ako. Siya na lang muna ang humarap sa bisitang dumating. Hindi ka niya mahaharap ngayon. Siya ang nagpapunta sa akin dito. Si Melissa mismo? Oh, pinuntahan niya ako sa bahay ko kanina. Ibibigay na niya ang libro sa akin. Isang malaking kalokohan ang sinasabi mo. Hindi gagawin ng anak ko yun. Ilabas mo kasi siya. Nang malaman mo na totoo ang sinasabi ko. Umalis ka na! Kung ayaw mong habulin uli kita ng gulok ko! Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko. Aba, talaga bang gusto mo Melissa, gising ka na pala. Mabuti naman at lumabas ka na. Nasaan ang pangako mo? Nasaan ang libro? Eto na ang libro. Anak, ipinagkatiwala sa iyong libro na yan ang tiyahin mo. Huwag ka nang makialam pa, Simon. Sa wakas, nasa akin na rin ang libro. Ito ang magbibigay sa akin ng walang hanggang buhay. Kaya pala gustong-gusto mong makuha ang libro na yan. Tanga lang ng kapatid mo. Hindi ginamit ang utak. Di sana hanggang ngayon, buhay pa siya. Alam niya kasi na may kapalit ang paghahangad gaya ng gusto mong mangyari. Ngayon na nasa akin na ito, titigilan ko na kayo. Hindi na ako magpapakita ulit. Sinundan ko pa ng tanaw si Mang Ambo habang palayo ito. Dismayado naman si Itay sa ginawa ko. Ilang araw din niya akong hindi kinausap. Hanggang sa ako na ang unang nagsalita. Alam ko pong galit kayo sa akin, Itay. Pero mauunawaan niyo rin ang ginawa ko. Sinira mo ang tiwala sa iyo ni Ate Rebecca. Nasayang lang ang kanyang pagsasakripisyo.
Hindi po sayang ang ginawa ng Chang. Anong hindi na sayang? Wala na sa atin ang libro. Ilang taon din niyang iningatan yun, pero ikaw, ganun mo lang kadali ibinigay. Nakikiusap po ko sa inyo, Itay. Huwag na kayong magalit. Huwag mo muna akong kausapin ngayon. Pero Itay... Pati ako, binigo mo. Hindi ko po kayo binigo. Ginawa ko lang kung anong tama. Oras na may mapahamak dahil sa ginawa mo, hindi kita mapapatawad. Maniwala po kayo, Itay. Walang mapapahamak. Nasa maling tao na ang libro. Sa taong mapaghiganti at sagad ang kasamaan hanggang buto. Tiyak na gagamitin niya yun sa paggawa ng kasamaan. Si Tia Rebecca mismong nag-utos sa akin na ibigay ang libro kay Mang Ambo. Hindi ako naniniwala. Huwag mo nang gamitin ang pangalan ng kapatid ko para bigyan lang ng katwiran ang ginawa mo. Hanggang sa bulabugin kami ng pagdating ni Mang Ambo. Pareho pa kami nagulat sa itsura nito. Nalapnos kasi ang buong katawan nito. Hirap din ito sa paglalakad at sa pagtayo ng tuwid. Tinalikuran na rin ni Itay si Mang Ambo sa kabila ng pagmamakaawa nito. Ilang sandali pa, narinig namin ang malakas niyang sigaw habang tumatakbo palayo. Pagsilip namin sa bintana, napakaraming langaw ang humahabol sa kanya. Tsak na hindi na siya babalik kahit kailan. Melissa, anak, patawarin mo ko sa mga nabitawang kong salita sa iyo. Nagkamali ako ng akala. Kalimutan niyo na po yun, Itay. Inaasahan ko naman na ganun ang magiging reaksyon niyo sa ginawa ko. Magaling ang plano mo. Ay, hindi pala. Ang plano ninyo ni Ate Rebecca. Sa wakas, matatahimik na rin tayo. Ang pagiging masungit at laging galit magsalita ay hindi nangangahulugan na masama ito. Mahalaga pa rin kung anong nasa puso mo. At hindi tao ang huhusga kundi ang Panginoon. Mula noon hindi na muling nakita si Mang Ambo sa baryo namin. Makalipas ang ilang taon, dinalaw ko ang kumari ko sa Maynila. At nalaman kong 1 taon na palang sumakabilang buhay ang asawa ko dahil sa away sa inuman. Si Itay naman nakasama pa namin ng mahigit 10 taon bago pumanaw. Hanggang dito na lang ang aking sulat, Miss Gwen. Sana nakapagbigay ako ng aral at inspirasyon sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Wakas. Okay, shoutout po tayo. Shoutout kay Mark Anthony Amigleo from Bukawe, Bulacan. Hi kay Mika Balagot from Dubai. Hello kay Josa CMJ from Hong Kong. Hi kay Al San Jose at sa San Jose family na laging nakasubaybay. Salamat po. Hello kay Igorotang Pobre. Hello kay na Ana at Misty from Go Green. Hi kay Joel Marasigan. Hello kay na Carl Vincent Coros, Ariel Bagohara at John Lloyd Betita na laging nakikinig. Maraming salamat po. Hi kay na Kimberly at Kirben Española from Kalitlitan, Nueva Vizcaya at sa Dalagiro family. Hello kay Jatea Magura from Puerto Princesa City. Hi kay Gina Andraque Peñas. Shoutout kay na Elvira Porlucas at Mila Cortez ng Cabanatuan City. Hello po sa inyo. Hello kay Regina Navarro. Hello kay na Jackie and Marlon and the kids. Hi din kay na Maria at Joel Oros from Sydney, Australia. Salamat sa pagsuporta nyo. Hello kay na Yoroshiku, Hiro at Kent. Salamat sa inyo. Hi kay Cheryl Vertudaso from Bahrain. Hello kay Erica from Taiwan. And hello din kay Rosemary from Taiwan. Maraming salamat sa pakikinig mga solid abangers.
Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, suportahan nyo ang channel sa pamamagitan ng pag-like, pag-comment at pag-subscribe. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa channel ni Ingkong, Ikalawang Yugto, at kay Kuya Louie Horror Stories na special guest ulit natin ngayon. Hanggang sa susunod, God bless. Lalaki ang mga anak mo. Lalaki. Lalaki. Kaya isip ko sa Teya, lalaki. Okay po. Ay, naging Indian ang potik. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko. At talaga bang gusto mong makaramdaman yung gusto mong tay? Kami ng tiyahin mo nun, rumatsyada kaming ganyan. Plinayingkit ko. Tinadyakan naman siya sa ngalangala. Pak! Busit na yung grinder niya. Kahit ganoon kasungit ang tiyahin mo, hindi. Wag na po. Koya, ayaw ko na koya. Ako magpapasikat sa inyo. Game. Sa aking mga kamay. Sa aking kamay. Matiwasay akong aalis dahil wala ka nang. Matiwasay akong aalis. Inulit mo na rin lang. Gawin mo Matiwasay. Ha? Matiwasay? Matiwasay! Nangingisay-say? Kasi sa iyo ibinabuyi. Tanda mo lang. Ikaw dapat ang kumontrol dyan at hindi ikaw ang kokontrolin ng libro. Ay, putik na yan. Sayang, ang ganda.